beside you, Resurrection Sunday. Ibig sabihin, nabuhay na muli. And you are the greatest miracle and the beneficiary of what God has done on that cross. Is that an amen? Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo, milagro yan, milagro. Yan. Sige, titigan mo yung katabi mo. Sabi mo, milagro yan. Yung makapunta lang yan dito, milagro na. Amen? Amen! Hallelujah! Alam nyo, lahat po kayo ay valuable sa ating Panginoon. Kaya po itong ministry ng Doulas for Christ, it's been years, 28 years, 1988 we started. So, talaga pong yung passion po namin to preserve this nation and the next generation ay the only way na magbago yon ay tumaas yung intensity, tumaas yung passion towards the change na gusto po nating mangyari sa ating bansa. Sino dito nagmamahal sa ating bansa? Kaya nga ba tayo, before we start, pinagpe-pray natin ang bansa natin. Before we start, pinagpe-pray natin ang family. Sino dito mahal niya ang family? Yes, that's why we are praying for our families. At least when Sunday nakakonsentrate tayo na we need to pray for our nation. We need to pray for our family. We need to pray for the church. And who is the church? You are the church. Tell to the person beside you, you are the church. Church is not a building. Church is the person. Church is the body of Christ that has been redeemed through the blood of our Lord Jesus Christ. Kaya nagkaroon ng Resurrection Sunday because God loves you and God loves me. Tell it to the person beside you, God loves you and God loves me. Alam niyo po, the redemptive work of God has been completed on that cross. Ibig sabihin, kung ano man yung nakikita mong limitation, kung ano mga nakikita mong difficulties, kung ano mga nakikita mong mga bagay na hindi kaaya-aya o tingin mo na pangit, don't worry. God has already done everything on that cross. Amen. Sino dito may problem? Sabi mo, do not worry. God overcome it already. You just need to work on that direction. Amen. Sino dito may difficulties? Sino dito may pain? Sino dito broken-hearted? Sino dito na-busted? Sino dito walang pera? Ba't parang malakas doon? Don't worry. That's one of your benefit. That's one of our benefits. Amen? Masyadong malapit sa inyo ang pagpapala ng Panginoon. Because if God is with you, the blessing of the Lord will always be upon you. Amen. Sino dito na kay Lord? Kaya ngayon, gusto ko pag-aralan talaga natin yung about the Resurrection Sunday. At ang topic ko ngayon maganda because kinuha ko to sa encounter topic, which is the 7 words of victory. Because this is Resurrection Sunday, I'll just make a twist out of it. So I remember sa Bible, nakakatuwa po, kasi pag naalala ko yung Galatians 2:20, sino dito memorize yung Galatians 2:20? Sabi doon, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live. Yet not I, but Christ lives in me. And the life which I now live in the body, I live through faith to the Son of God who loved me and gave Himself for me. So yung pong verse na yan, there's a lot of people who were able to memorize. But if a person, kung halimbawa po ako, o kaya po kayo, hindi po natin naintindihan kung ano talaga yung cross. Kasi po sabi dyan, I am crucified with Christ, nevertheless I live. So, ang kailangan matutunan natin, ano ba yung ililive natin? Because we are crucified with Christ. Can you hear that? Kaya dapat naintindihan natin ang resurrection. Okay? Kaya po sabi sa
1 Corinthians chapter 1 verse 18. For the message of the cross is foolishness to those who are perishing. But unto us who are being saved, it is the power of God. Ayun pala, kailangan naintindihan natin ang ibig sabihin ng message of the cross. Yung iba, narinig ang message of the cross. Pero yung nag-respond siya at nag-behave siya at yung attitude niya, yung character niya, naka-align doon sa message of the cross, that is another question. Okay? That's why hindi pala sapat na nakikinig lang tayo. We need to see to it na nauunawaan natin, na naiintindihan natin at nakikita sa ating buhay. Bata pa lang tayo, nakakakita na tayo ng cross. Bata pa lang tayo, nakakakita na tayo ng mga traditions during Holy Week. Pero truth is, konti lang talaga ang nakakaintindi tungkol sa message of the cross at nagre-respond ng tama. So yung iba, mabait tuwing Holy Week. Pero pagkatapos nun, hindi na. Is that right? Yung iba nga, sacrifice, ano tawag doon yung? Nagpe-penitensya. Pero yung penitensya na yon para daw sa kasalanan niya sa 365 days. So may iba-ibang pangunawa, yung iba papapako pa. Hindi naman, kahit magpapako siya naman ng 10 beses, hindi sapat yun para makapagpabago ng buhay sapagkat si Kristo lang at yung pananampalataya natin sa Kanya at ang salita niya at ang pangunawa natin kung ano nagawa na accomplish ng blood, yun lang ang makakapagpabago sa ating buhay. Can you hear that? Amen? So kaya, for the message of the cross, say to your neighbor, message of the cross. Okay? So magfo-focus tayo doon sa benefit at mensahe ng cross. Okay? Sa iba tawag doon, 7 palabras. Sa totoo, it's not a 7 word. That is a 7 statement. Statement siya ng Panginoon sa ating buhay. Kumbaga, ang isang taong mamamatay, lalo na nung Old Testament, bago yan mamatay, nagbe-bless yan. May spoken words yan sa mga anak. At kung kanino niya gustong magbigay ng blessing. Kaya po, yung 7 last statement o 7 last words, okay, in those statement, ay masyado pong importante na maunawaan natin. Kasi po, yung po ang ipapamuhay natin araw-araw. Can you hear that? Amen? Kaya nga, for the message of the cross is foolishness to those who are perishing. If you don't have a relationship with God, and if you are going into eternal destruction, well, the message of the cross is foolishness for me and for you if we go on that direction. But kung tayo po ay naniniwala sa totoong mensahe ng cross at tayo po ay talagang nananampalataya kay Kristo at yung redemptive work doon sa cross. Remember, redemptive work. Ibig sabihin, we acknowledge that through the blood of our Lord Jesus Christ, everything has been accomplished on that cross. Can you hear that? So para pa saan yung pagkamatay ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo kung wala pala yung ibig sabihin, wala pala yung purpose, wala pala yung meaning, at wala palang na-accomplish. Kaya dapat maunawaan natin na yung message na yon ay para sa iyo at para sa atin. Because for the message of the cross is foolishness to those who are perishing. But to us who are being saved, sino dito save?
Sino dito save? Taas ang kamay ng save. But to us who are being saved, it is the power of God. Pag sinabi pong save, ibig sabihin that person recognize Christ as their Lord and Savior. Inuunawa niya at inaangkin niya, ina-acknowledge niya, naniniwala siya, pinoprofess niya, kinoconfess niya, pinamumuhay niya na si Kristo, siya ang Lord. At si Kristo, siya ang Savior. Kumbaga nagkaroon ng order sa relationship. Na hindi lang basta siya Kristo. Hindi, bumalik yung order ng relationship. In-acknowledge natin yung lordship niya. Ibig sabihin, you are Lord. And apart from you, I cannot do anything. You are my Savior. I am totally surrender to you because I believe without the power of the cross, without the message of the cross, without the blood of our Lord Jesus Christ, everything that you have accomplished on the cross, kung wala nun, wala ako. Can you hear that? Kaya dapat pala, everyday ng buhay natin, minemeditate natin kung ano ang nagawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Because this is always the make or break in our everyday life. Because kaya yan inaccomplish niya, kaya niya yan kinonquer, kaya niya yan inovercome, alam niya yan ang gagamitin natin na journey everyday. Kaya nakakakita tayo, I receive Christ as my Lord and Savior. Pero bakit mamaya ang buhay ang gulo ulit? Kung si Kristo ang Lord, ibig sabihin, remember yung tinuro ni Pastora Sarah? Yung ways daw natin ay hindi pwedeng ipantay sa ways ni Lord. Yung thoughts natin ay hindi pwedeng ipantay sa thoughts ni Lord. Because the thoughts and the ways of the Lord is higher than our thoughts and ways. Can you hear that? Langit at lupa daw ang pagitan. Hindi kailanman pwedeng i-equal. Hindi pwedeng i-parallel. At hindi pwedeng i-compare. Can you hear that? Kaya dapat makita natin, yung thoughts natin, dapat subject sa thoughts niya. So we need to surrender our thoughts. We need to surrender our ways. Say it to your neighbor. Surrender your thoughts. Surrender your ways. Yung pala yung lordship na siya yung talagang nilo-lord natin. Hindi lang basta na may relationship tayo, equal tayo, basta sumunod ka rin, mahal mo naman ako, di ba? Ay, hindi ganon. Pag sinabing lordship, ibabalik natin yung order ng relationship. Can you hear that? He is the Lord. Sa Kanya tayo nakadepende at tayo ay palaging sumusunod sa lahat ng Kanyang mga sinasabi at sa lahat ng Kanyang kalooban. Can you hear that? Come on, let's give a round of applause to our God. Kaya maraming hindi nakakaunawa ng message of the cross. Because they don't really believe on God. Remember again, for the message of the cross is foolishness to those who are perishing. But unto us who are saved, who believe that Jesus is Lord, and He is our Savior, it is the power of God. For us, alam natin, yun ang pinakamatinding regalo sa atin ng ating Panginoon. Can you hear that? Kaya po in Ephesians, I think in Isaiah chapter 53. Okay, sinabi rin doon verse 4, verse 5, and verse 6. Para may foundation na tayo pag nagsimula tayo. Makikita rin natin doon, surely, He took our infirmities and carried our sorrows. We considered Him,
He was considered smitten by God, okay, stricken, and afflicted. He was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. And the punishment that brought us peace was laid upon Him. And by His stripes, we are healed. Ano sabi sa susunod na verse? Because before, we are like sheep that are gone astray. Each of us goes in our own ways. Kay Christ, lahat ng kasalanan natin, it was laid upon Him. Can you hear that? Kaya dyan sa verse na yan, makikita nyo yung mga foundational verse na yan, maaalala natin at maiisip natin at maipapupumuhay natin kung ano talaga yung dapat nating gawin every day through the 7 words of victory. Okay? Ano yung 7 words of victory? Ngayon, i-memorize natin to, ha? Tapos lalagyan natin ng lalagyan natin ng mga verses pa. Ano yung 7 words of victory? Words of forgiveness. Okay? Ano yung pangalawa? Words of invitation. Ano yung pangatlo? Words of restoration. Ano yung pang-apat? Words of acceptance. Ano yung pang-5? Words of love. Ano yung pang-6? Words of triumph. Ano yung pang-7? Words of hope. Pansinin niyo po, everyday nangangailangan tayo ng forgiveness. Okay? Either tayo ang kailangang mag-forgive or tayo ang kailangang patawarin. Is that right? Kaya ito, for the message of the cross is foolishness to those who are perishing. Pero pag ang pinupursu natin, righteousness, pag pinupursu natin yung mga bagay na galing kay Lord, which is Christ-likeness, which is uprightness, sinisiguro ko sa inyo, itong 7 words na to ay kailangan na unawain natin, intindihin, at i-meditate araw-araw. Ayaw kong aalis kayo dito na hindi nyo memorize to. Okay? Malinaw po ba yon? Okay? Sino dito nangangailangan ng forgiveness? Sino dito nangangailangan ng forgiveness? Ano ibig sabihin? Magpapatawad kayo o kayo patatawarin? Maraming sagot, para magpatawad ako. Hindi, para patawarin ka. Sino dito open na patawarin siya? Yung iba, bakit mo ako papatawarin? Ako ba may kasalanan? Yung, kailangan mo ng forgiveness. Can you hear that? Hindi matanggap yung forgiveness. Kaya minsan talaga nakakainis, di ba? Alam mo, pinapatawad na kita. Nakakaasar pa naman pag ang nagsasabi nun ng kulit, no? Yung siya na yung makulit, siya pa magpapatawad. Sino dito naka-experience ng ganon? Pero tanggapin mo na rin, at least galing yan kay Lord, kailangan natin yan. Amen? Oy, amen naman kayo. Alam nyo, pag ang forgiveness, hindi natin nire-reject. Because every day of our lives, we need forgiveness. Kaya nga, ano sinabi doon sa Luke chapter 23? Ano natin yung verse, ha? Luke chapter 23, verse 34. Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Kaya nga sinabi dyan, ang miniministeryo sa atin ng Panginoon. Remember, kay Jesus Christ, masyado itong importante kasi parting words niya to. Ang prayer ko, na andito tayo, nauunawaan talaga natin yung ibig sabihin para everyday na a-apply natin. Okay? Tatandaan nyo palagi, itong ginawa ng ating Panginoon ay hindi lang basta siya, kailangan siyang mamatay doon. Every single seconds ay napaka-importante.
Kaya kailangan nagmi-ministeryo to sa buhay natin at everyday na-a-apply natin. Ano yung verse na sinulat dyan sa Luke chapter 23? Lord, forgive them, for they do not know what they are doing. Kaya ano nakasulat doon sa minememorize natin? Words of forgiveness. Say to your neighbor, words of forgiveness. Okay? Mahirap kasi na tumagal na tayo na ganitong edad, palagi tayong nakikinig ng 7 palabras, pero hindi natin na-apply. Pero ang prayer ko this time, makita nyo, bakit mini-ministeryo? Bakit in-accomplish na ni Lord sa cross na yon? Okay? Bakit ang ginawa niya, in-overcome niya na yon? Kasi alam niya, darating ang time every day, pwede tayong hindi mag-forgive. Pero iba yung sinasabi ko na hindi ko sinasabi na pakawalan siya sa kulungan kasi pinorgive nyo, okay? Hindi ko sinabi 'yon. Iba yung forgiveness, iba naman yung law na paalis niyo sa kulungan. Hindi 'yon. Alangan naman na pag manyak, papapasukin mo sa loob ng bahay mo. Alangan naman pag masamang tao, pinoforgive kita pero hindi ka na pwede sa bahay ko. Can you hear that? Sino dito may magnanakaw na nakilala? Pinapatawad na kita, pero hindi ka pwede sa bahay ko. Okay? So, I want to draw that line. Amen? Are you getting it? Kriminal siya, pinapatawad na kita, pero hindi ka pwede sa bahay ko. Baka isa-isahin mo kamag-anak ko, isa-isahin mo anak ko. Are you getting it? Amen? Are you listening to that line? So what I am saying is the state of our heart. Yes, I forgive you. Okay? Pero yung the other, yung line na yon, iba yon. Okay? Kasi wisdom naman. Alam mo na nga manyak, papapasukin mo pa sa bahay mo. Alam mo na mga maloloko, papapasukin mo pa. Is that right? Amen? Sino dito may kaibigan magnanakaw, nag-iingat ka ba? Are you getting it? Pero pinatawad mo siya, di ba? Love na love mo nga siya. Alam mo talaga, mahal na mahal ko yun. Magnanakaw lang talaga siya. Di ba? Kita mo yung heart mo, ang bait-bait mo, pero hindi mo talaga pwede papasukin kasi natetempt siya, di ba? Is that right? Amen? So yun ang ibig kong sabihin. Kaya pag sinabing forgiveness, it's all about you, the state of the heart. Marami akong nakita talaga na ginawan sila ng maraming kalokohan. Pero ang ginawa nila, finorgive. So sila yung malaya. Pero sila, dapat nakakulong sila. Amen. Are you getting it? So hindi ko sinasabi na yung pagpapatawad kasama doon sa pag-alis nila sa kulungan. Hindi, ibang area yon. Ang gusto ko lang na pasukin natin, yung state ng heart nyo. Are you getting it? Na kung saktan tayo, Lord, hindi ako madaling ma-offend. Sino dito madaling ma-offend? Yun, kailangan mo ng forgiveness. Sino dito mahirap ma-offend? Yun, mukhang yan. Sobrang nagministeryo sa kanya ang Panginoon, tinanggap niya. Sino dito gusto na hindi siya madaling ma-offend? Taas ang kamay. O ulitin ko tanong sino dito ang gustong-gusto niya na hindi siya madaling ma-offend? Yung iba dito, gusto mo palagi kang na-offend? Are you getting it? The truth is, ayaw ng tao na madali siyang ma-offend. Kaya minsan, di ba, sasabihin natin sa friend natin, friend, ano ba yan? Yan ba pinapatulan mo pa? Right? Best, ano ba yan? Di ba? Gano'n, best. Pambata yan, best. Childish naman, best. Okay na yan, hayaan mo na siya maging boyfriend ng iba. Pakawalan mo na siya, best. Right? Are you getting what I mean? Iba rin kasi, best, okay, naintindihan nyo, best? Best friend tayo So, lagyan nyo naman, palayain nyo ang sarili nyo. Kasi sa totoo lang, pag madali kayong ma-offend, gagawa talaga kayo, mananakit talaga kayo. Hindi kasi kayo healed Kaya pag sa loob ng bahay, biruin mo, nanay mo, kaaway mo, maling-mali. Yang nanay mo at tatay mo, yan ang dapat na hindi mo inaaway. Pero yan palang kaaway mo. Sino pang hindi mo aawayin? Are you getting it? Ang mga kapatid mo na yan, palagi mo pang kaaway. Sino pang hindi mo aawayin sa labas? Are you getting it? Nakakita ako, magkakamag-anak. Di ba naalala nyo, yung kinuwento ko sa inyo, meron ako nakasama sa kainan, sa isang table.
kinukwento niya na magkakamag-anak sila, nag-aaway-away sila sa Facebook. Kung inaaway mo yung kamag-anak mo sa Facebook, sino pa hindi mo aawayin? Are you getting it? Kaya tigilan nyo na yan, amen? Sabi mo, tigilan mo na yung pagpe-Facebook mong comment ka ng comment na kaala mo, ikaw ang pinapahirapan sa mundo. Umayos ka. Can you hear that? You are not born to hurt people. Can you hear that? You are not born to make other people's life miserable. Can you hear that? You are born na merong kang puso na meron ang Diyos. Are you getting it? Na ang masasabi mo lang, pag talagang open ka na, Lord, forgive them, for they do not know what they are doing. Can you hear that? Can you hear that? Meron akong verse na hindi ko na hindi ko na sasabihin sa inyo. Merong verse pero kasunod lang nung Isaiah 53. Basahin niyo ng buo. Na because kinuha niya na ang lahat ng hurt. Kinuha niya na ang lahat ng pain. Hindi niya na kayang magsalita at hindi na siya nagsalita. Kinlose niya na lang yung mouth niya. Sino dito pag nasasaktan, sinara nga ang bibig, nag-open naman ng computer. Sabihin nyo, alam mo, Pastora Jar, biblical ako ha. Hindi ako nagsalita, pero ginamit ko yung hands ko. Nag-text, naglagay sa wall. Mga feeling sad, feeling lonely, mga ganon. Feeling angry, diba? Wala tayo doon. I want you to receive forgiveness from God. Amen? Amen. May tamang panahon ang lahat ng bagay. Pero sa atin, sabi sa Romans chapter 12 verse 19, Dear brothers, avenge not yourselves, but rather give place unto wrath. For it is written, Vengeance is mine, I will repay, says the Lord. Ibig sabihin, si Lord na ang bahala sa kanila. Okay? Kung ano man, may tamang panahon ang lahat ng bagay. In everything, there is a season. Pero ngayon, kailangan ang i-secure natin yung state ng heart nyo sa bawat isa. Ayokong aalis kayo dito na punong-puno pa rin kayo ng galit. Can you hear that? Yung ang bata-bata pa lang, galit na sa mundo. Paano ka natuto? 15 years old ka pa lang, galit ka na sa nanay mo. Saan mo natutunan yan? Are you getting it? Paano? Kanonood ng cartoon. Kanonood ng TV, ng telenovela. Yung palaging nakikipag-away. Right? Meron ngayon bago, wildflower. Sige, panoorin mo. Sige, panoorin mo para matuto ka, maghigante. Todo mo. Wala napapanood natin Right? Magbasa kayo ng Bible. Hayaan nyo yung Word of God ang manatili sa puso nyo. Wala, ang wildflower, bata pa lang siya, pinatay yung kanya mga magulang. Diba? Inapi siya. Kaya eto na. Talagang, kaya please lang, huwag nyo nga hayaan na ma-impluwensyahan kayo ng mali. Merong way how to do it. Amen? Amen. Wild sons na lang, pero wag wildflower. Okay? Maging seeds of the nation kayo, na kahit ano mangyari, you are unstoppable. You grow in the midst of adversity and you choose to grow. Can you hear that? Sino dito wild sons na lang, hindi wildflower? Ang wildflower ay ligaw na bulaklak. Amen. Okay. Amen? Kaya wag kayong maging ligaw. Can you hear that? Kaya I pray sa bawat isa sa atin, magpatawad tayo sa puso natin. Amen? I have experienced a lot of stuff, pero never
never I put things on my hand. Pero maybe one day, due process. Okay? May tamang way. Pero hindi yung way na dinadaan natin sa mga maling kaparaanan. Are you getting it? Sabihin mo, may tamang kaparaanan. Kaya dapat ang una nating kaparaanan, mahil yung sarili natin. Para alam natin ang susunod na direksyon. Can you hear that? Kasi pwede namang kausapin. O kaya pwedeng kumuha ng mediator. Kung ayaw ng mediator, pwede naman lawyer na kasunod. Amen. Pero maganda, wala sa kamay natin. O susunod, ayaw ng lawyer, edi judge na. Amen. O kaya susunod, ayaw, edi haplusan na lang ng malamig na bakal. Pwede rin naman. Ibig sabihin, huwag tayo pupunta sa proseso na mali. Okay? Palagi yung heart natin ay heal. Can you hear that? Say it to your neighbor, heal. Okay? Kailangan tanggapin natin na araw-araw kailangan nating magpatawad. Araw-araw kailangan din nating patawarin. Amen? At araw-araw, dapat isipin natin, ayaw nating madaling ma-offend. Okay? With all na media thing, parang everyday pwede tayong ma-offend. Pero we choose not to be offended. Amen. Okay? Ano yung pangalawa? Words of invitation. O yung susunod na verse natin, sa words of invitation, Luke 23, verse 43. And Jesus told to him, assuredly, I say to you, today you will be with me in paradise. Remember, yung katabi niya na magnanakaw, okay? Nakasama niya doon habang sila ay tatlo na nasa krus. Okay? Pero merong isa doon na nagrepent. Kaya sabi ng Panginoon, kasi may invitation si Jesus Christ. Yun ang dahilan kung bakit siya nasa cross. Ini-invite niya tayo na makipag-relationship sa Kanya. Ini-invite niya tayo na total surrender sa Kanya. Ini-invite niya tayo na i-commit natin yung ways natin sa kanila. Can you hear sa ating Panginoon? Kaya it's very important na mag-respond tayo doon sa invitation ng ating Panginoon. Sino dito na-invite na ni Lord? Sino dito, taas ang kamay ang na-invite na ni Lord? Ano kaya ang response nyo? Sumama ba kayo sa invitation? Okay? Kasi yung iba rito, pwedeng matagal nang ini-invite, pero pwedeng nasa loob ka ng building, pero hindi ka nagre-respond sa invitation. O kaya pwede naman, first time pumunta ka rito, ini-invite ka ni Lord, sabi, I assure you, assuredly, you will be with me in paradise. Ibig sabihin, yung sinasabi niya, in my Father's house, there are many mansions. If it were not so, I would not have told you. I will go and prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you, so that where I am, there you may be also. Because it's good to be in the hands of the Father. Yun lang naman ang invitation niya. Because it is a chaotic life to be not with God. Right? Yung you are in a place that you should not be there. And the most chaotic thing in life is you are not in the place that you should be there. Yung dapat nasa kamay ka ng Panginoon, pero mukhang nasa iba kang kamay. Dapat ang ka-relationship natin si Lord, pero mukhang iba ang ka-relationship natin. Kaya nga, sabi ng Panginoon, come unto me. Who among you who are heavily laden? Because my yoke is easy and my burden is light. And don't worry, I will give you rest.
Alam ng Panginoon, it's not easy to live life. Can you hear that? Because life doesn't work without God. Life only works if God is with you and you are always in the presence of God. Amen. Kaya God is always inviting you. Alam mo, marami nag-i-invite sa'yo. Sino dito na imbitahan ng kaibigan? Inimbitahan ka sa party. Inimbitahan kang manigarilyo. Inimbitahan kang magtsongke. Ano ba yung drugs? Naririnig ko kay Bishop yun. Kasi yung words niya minsan, hindi ko naintindihan eh. Kasi yung words niya, alam mo yung si Bishop kasi inugot sa dilim yan eh. Kaya marami siyang words na hindi ko naintindihan. Kaya buti si Bishop, nakakilala siya pa sa Panginoon. Nag-respond siya sa invitation sa kanya ng Panginoon. Sino dito gustong mag-respond sa invitation ni Lord? Anak, wag ka dyan. Masisira buhay mo. Anak, wag ka dyan. Kopya ka ng kopya. May board exam, anak. Pwede kang pumasa sa quiz mo. Pero sa finals, hindi mo yan kakayanin. Pag board exam, wala yan. Nakita yung mga practical application, hindi lang to tungkol sa langit. Because every day we are here on earth and we have a lot of stuff to do. Amen. Amen. Kaya ang gusto niya, yung pamumuhay natin, akma doon sa inilagay niya sa ating atmosphere. God is inviting you to a better life. God is inviting you to better relationship, to best friends, being friends with the people who are also redeemed, who will bring the best out of you. Anak, ini-invite kita sa mga maaayos na kaibigan. Huwag ka sumama sa mga maling tao. Because bad company corrupts good character. Anak, the problem with you is you have a bad character and you are with bad people. What will happen to you? Because the Bible declares bad company corrupts good character. Sabi mo, good character ka ba? Patay ka pag napunta ka sa bad company. O second question, bad character ka ba? Patay kang bata ka. Bad character ka na, nasama ka pa sa bad, patay ka ng bata ka. Eh kung yung good character, you can be corrupted with people who are bad. I tell you, your life will be in chaos. Kaya titignan mo, sino ba nag-i-invite sa'yo? Kaya si Jesus, ini-invite ka niya. Sabi niya, I am the way, I am the truth, I am the life. Meron tamang paraan. Merong katotohanan. May tamang buhay. Doon kita dadalin. Baka may nag-i-invite sa inyo ng mga kaibigan nyo, pero dadaling ka sa maling daan. Bibigyan ka ng mga maling prinsipyo at tuturuan ka ng maling buhay. Kaya kung meron tao ngayon dito sa lugar na to, na in-invite ka sa mali, ngayon ini-invite ka ng Panginoon. Ini-invite ka niya sa tamang daan. Ini-invite ka niya sa tunay na katotohanan. At ini-invite ka niya sa tamang buhay. Sino dito masaya na ini-invite siya ni Lord? Taas ang kamay na masaya na ini-invite siya ni Lord. Kaya po tayo, sasama tayo sa mga tao na ang hangarin ay magdala sa atin sa Panginoon. Hindi pwede po na sumama tayo sa mga tao na nagpapalayo sa atin sa Diyos. Kasi po masisira ang buhay natin. Sapagkat po araw-araw ng buhay natin, in-overcome na ni Lord. Kinonquer na ni Lord. Kaya sabi niya, anak, binigyan kita ng spirit of forgiveness. Anak, ministeryoan kita ng spirit of forgiveness. Hindi lang yung anak, I invited you to the right way, to the real truth, and to the life everlasting. Kaya ngayon, i-evaluate nyo rin kung sino yung mga sinasamahan nyo at sino yung mga nag-i-invite sa inyo. Kanino ba kayo nakikinig? Kanino nyo ba gustong sumama? At ngayon, ito yung araw na to
na narinig nyo. Mismo sa salita niya, He is assuring you that you will be with Him in paradise. You just need to receive Him. You just need to surrender your life to Him. And you need to commit all your ways. Commit your life to God in all His ways so that He can direct your path. Amen. Let's give a round of applause to our God. Hallelujah. Ngayon alam ko po, kahit papaano, mas matibay na ang pundasyon natin sa salitang dalawa na ibinigay sa atin. Na Lord, forgive them, for they do not know what they are doing. Pangalawa, assuredly, you will be with me in paradise. It's a matter of forgiveness and it's a matter of invitation. Say to your neighbor, forgiveness, invitation. Ano yung pangatlo natin? Restoration. Maganda po to. Maganda tong twist na to. Sige, basahin natin. John 9:25 to 27. John chapter 9 verse 25 to 27. Okay? Yung iba kasi hindi ito masyadong naintindihan, pero ngayon gusto ko ito maintindihan yung maigi. Restoration. Say it with me, restoration. Basahin natin na, near the cross of Jesus stood His mother. His mother's sister, Mary, the wife of Clopas, and Mary Magdalene. Next, please. When Jesus saw His mother there, and the disciple whom He loved is standing nearby, He said to her, woman, here is your son. I think it's talking about John the Beloved. Okay? Na pinag-connect niya, na mamamatay siya, ikinonect niya si John the Beloved kay Mary. Alam niyo ba ibig sabihin nun? Marami sa atin hindi naintindihan kung ano ginawa ni Jesus nung time na yon. Alam niyo po ba ibig niyan sabihin? It's the restoration of our families. Say it to your neighbor. Restoration. Ito po yung sinabi sa prophecy na ibinalik niya ang mga anak sa kanilang mga tatay. Pinag-isa muli ang mga pamilya. Kaya itong nangyari kay Jesus, na itong mother niya ay idinikit niya sa kanyang disciple whom He loved. Alam niyo po ba, that is yung po yung symbolism ng restoration ng families. Kaya po ito pong message of the cross, hindi lang po nagmi-minister ng forgiveness. Ang message of the cross, hindi lang siya nag-i-initiate ng invitation, resulting to surrender and commitment of one's life to God. Pero ito pong words of victory na in-overcome ng Panginoon sa cross ay tungkol sa restoration ng every families. Kaya I want you to know right now, if you will respond well to the message of the cross, if you will give yourself in total surrender to what God has done on that cross, that redemptive work of God on that cross, that through the blood of our Lord Jesus Christ that was shed on the cross, hindi lang tayo na-heal, hindi lang tayo na-save, pero gustong malaman nyo na nagkaroon right now ng restoration ang inyong mga families. Sino dito, ngayon usong-uso ang broken relationship? Are you experiencing that in your families? Alam nyo ngayon, nagmi-ministeryo tayo sa mga high schools. Nagmi-ministeryo tayo sa mga K-10, hindi K-12 eh. Mga grade 7, grade 8, grade 9, grade 10. Alam nyo po, pabata man ng pabata, nag-e-encounter po sila. Alam nyo po ba ang problema nila? Sila po ay broken families. Kaya po tayo, yung ginagawa po natin ngayon,
ito po ay nire-represent natin ang mga pamilya sa Pilipinas. Sino dito gustong mag-represent ng bawat pamilya ng mga Pilipino? Because I believe the nation of the Philippines was restored by God and is being used by God to be a blessing to the nation, to be a witness to other nations, and to the nations of the earth. Not only in the nation of the Philippines. Kaya alam ko, ang bawat mga pamilya nyo ay marerestore. Sino dito yung mga galit? Kaya sinimula natin sa forgiveness. Tanggalin nyo yung galit sa puso nyo. Alam nyo po ba na magkakaroon na ng kaayusan sa loob ng pamilya? Kasi mag-iiba ang galaw nyo. Because you responded well to the invitation of God. You surrender yourself to God. Lord, not my ways, but your ways. Lord, not my thoughts, but your thoughts. Lord, all my life, I commit my life to you. I commit my ways to you. Alam nyo, because of that, yung relationship nyo sa loob ng family magkakaroon ng kaayusan. Because every family is made trouble. Do you believe that? But every family has all the chances in this world na magkaroon ng kaayusan. Amen? Because from darkness, ang families natin magkakaroon ng life. Amen? From brokenness, ang families natin magkakaroon ulit ng wholeness. From suffering ng families natin, because of the blood of our Lord Jesus Christ, magkakaroon ulit ng victory. Is that an amen? Yung family natin na curse, walang pera, puro problema, puro hirap, puro galit, puro pait. Right now, from curse, you are now blessed. Sino magtataas ng kamay ngayon? Lord, I don't want curse in my life. I don't want curse in my family. I receive blessing. Say to your neighbor, I receive blessing. Itaas niyo yung kamay niyo sa Panginoon. Lord, I receive blessing for my families. Sabihin mo, Lord, I believe that my family is restored. Lord, I minister forgiveness in my family. Lord, I minister your invitation in my family. All of my family is in total surrender to you right now. Sabi mo, Lord, I represent my family. That as for me and my house, we will serve the Lord. Lord, right now, pray to God right now, Lord, I receive restoration in my families. Lahat ng darkness will be light. All the sicknesses and disease will be healed. All the poverty will be destroyed. You will bless my family. All the curses will be destroyed by the power of the blood of our Lord Jesus Christ. And right now, as I represent my family, I receive that mandate of blessing. I receive that mandate of fruitfulness. I receive that mandate of protection. I receive that mandate of rulership, that we will be a blessing to this nation and to the nations of the earth. Lord, we receive your heart for our families. We receive that spirit of restoration for our families. How you have designed our families, alam namin, Panginoon. Babalik sa original design. Our families will be transformed from glory to glory to glory. Hallelujah. Let's give a round of applause to our God. Gusto ko araw-araw, binabantayan nyo ang inyong mga pamilya, ang buong pamilya nyo sa panalangin. Amen.
Sino dito babalik sa pagluhod sa ating Panginoon? Iluhod nyo ang inyong mga magulang. Can you hear that? Amen. Amen. Kailan kayo luluhod pagpatay na magulang nyo? Kailan kayo magsasabi ng I love you pagpatay na mga magulang nyo? Kailan kayo iiyak para sa kanila pagpatay na yung mga magulang natin? Hindi, araw-araw ng buhay natin, ipanalangin natin ng ating mga magulang. Amen? Araw-araw ng ating buhay, ipanalangin natin ang ating mga kamag-anak. Maghanap kayo ng opportunity para sila ay matulungan. Can you hear that? Remember, yan ang isa sa challenge natin is stewardship life. Gusto natin, naghahanap tayo ng opportunity para mag-build up. Amen? Maghahanap tayo ng opportunity para tayo ay tumulong, para tayo mag-bless, para tayo ay mag-serve, para mag-show tayo ng kindness. At gusto ko simulan nyo yan sa buo nyong pamilya. Can you hear that? Pag hindi nyo yan ginawa sa buong pamilya nyo at sa pamilya nyo, hindi nyo yan magagawa sa labas. Kahit sabihin natin, let us transform our nation. If that transformation will not start in our family, mapapagod tayo pare-pareho dito. Kaya sa totoo lang, ang pagbabago ng bayan, ang pagbabago ng bansa, hindi yan nakakapagod. Kung nakikita mo yung buong pamilya mo ay kasama mo sa pagbabago ng bayan. Can you hear that? Ako, masaya ako, kasama ko kayo sa pagbabago ng bayan. Amen? Kasi alam ko, binavalue nyo ang mga families nyo. Ang mga bata na hindi nagva-value ng mga magulang, wala yang iba-value na kahit sino. Kaya pag nakikita ko na kayo, inaaway nyo ang parents nyo, hindi kayo magalang, hindi kayo marespeto, sinisiguro ko sa inyo, bastos kayo sa labas. At kahit kailan, hindi kayo magtatagumpay sa adhakain nyo sa buhay. Because ang taong hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay kailanman ay hindi makararating sa paroroonan. Maaring akala nyo may narating kayo, sinisiguro ko sa inyo, nagpagod lang kayo. At sa dulo nun, pag mamamatay kayo, ang mag-aalaga rin sa inyo, magulang nyo. Mag-aalaga sa iyo, kamag-anak nyo. Mag-aalaga rin sa inyo, mga relatives nyo. Mag-aalaga rin sa iyo, asawa at anak nyo. Pero sa totoo lang, yung buhay nyo, binuhay nyo na wala sila. Are you getting it? Ako pala, kahit anong busy ko, I want to take good care of my family. Para saan ang gagawin ko na pagbabago sa mga tao sa labas kung yung sarili kong pamilya hindi ko maalagaan? Kaya kailangan maalagaan ko yung pamilya ko. Kahit anong mangyari, I need to stick with my family. And because of that, I can help others. Amen? Sino dito gusto mo maging magaling na cell leader? Sino dito maging magaling na tagapag-alaga ng 12 tao? Kung gusto mong maging magaling dyan, galingan mo sa pagrespeto sa iyong mga magulang. Galingan mo sa pag-alaga ng iyong mga kapatid at pamilya. Amen? Pag nakikita ko na ganun kayo, sinisiguro ko sa inyo, magiging magaling kayo sa labas. Pero pwede kayong maggaling-galingan bandang dulo na mahihirapan din kayo. Amen? Amen? Kita nyo kayo dito, hindi pa imbabaw yung ating pagtulong sa iba. Kasi ang una natin tinulungan, yung ating mga tao sa loob. Kaya mga tao sa loob ng simbahan, kita mo yung katabi mo na, hindi ka sasaktan yan kasi mabait yan sa magulang niya, saka sa mga kapatid. Right? Pero pagbastos ka sa mga magulang mo, hindi mo sila tinutulungan, baliwala, sinisiguro ko sa iyo, bastos ka sa lahat ng tao. Amen? Amen? Kaya gusto ko sisimulan nyo sa loob ng pamilya natin. Para dito, madala natin yung pamilya natin. Right? Back to church Sunday tayo. Next week, andito na ulit yung marami. Okay? Pero it's good na andito kayo, ha? Gusto ko naman kayo, i-comment kayo. Baka isipin nyo, iniisip ko yung wala dito, eh. I'm glad you're here. Amen? At naniniwala ako, dito sa Doulas for Christ, ang family rin natin restored. We are Doulas family. Amen? Hindi lang tayo basta Doulas family. We are the body of Christ. Kaya tayo tumutulong tayo sa body of Christ. Hindi tayo naninira ng body of Christ. Amen? Amen? Sino dito tumutulong sa body of Christ? Sino dito tumutulong sa katabi niya? Kaya kita nyo, pag family tayo, community tayo na nagtutulungan, restored kasi, sinisiguro ko sa inyo, marami tayong matutulungang mga tao. Amen? Sino excited magpasukan? Kasi tutulong tayo sa mga kaklase natin. Amen?
Sino dito excited umuwi? Tutulungan natin ang mga kamag-anak natin, tutulungan natin ang mga kapitbahay natin. Wala yan na talaga buhay natin. Kung hindi tayo tutulong, ano gagawin natin? Sino dito gusto maging mabait? Kung hindi tayo intentional na magpapakabait, magiging masama tayo. Magiging makasarili tayo. Kaya gusto ko lahat ng Doulas for Christ healed. Lahat ng Doulas for Christ surrendered. Amen? Lahat ng Doulas for Christ restored. Alam ko na natutunan nyo ang ibig sabihin ng words, right? Amen? Yung may forgiveness lang kayo sa puso nyo, tapos tinanggap nyo lang yung invitation, tapos restored kayo, sapat na yon. Ito yung mga kasunod, words of acceptance. Say to your neighbor, acceptance. Sabi mo, hindi kita i-reject. Hindi kita i-abandon. Accepted ka. Alam nyo, yung iba dyan, feeling abandon. Alam nyo kasi ang abandonment, feeling yan. Sabi mo, wag ka na mag-feeling. Wag ka na maghanap ng wala. Andito naman ako eh. Ang mga feeling abandon, ang hinahanap kasi yung wala. Sabi mo sa katabi mo, andito ako, hindi ka abandon. Yung iba feeling rejected. Sabi mo, accept na accept, tinabihan nga kita, hindi kita nire-reject. Right? I want you to know this. No one can reject you and no one can abandon you. In Psalms 27, I think verse 10, though your mother and father leave you, the Lord will never forsake you. Can you hear that? Sabi mo sa katabi mo, ngiti na. Kung may nang iwan, may babalik. Kung may nawala, hindi ka mawawalan. Magkakaroon ka. Kung may nanakit sa'yo, maraming magpapaligaya. Hindi naman araw-araw masakit eh. Hindi naman araw-araw ang tao sa paligid mo masungit o kaya nananakit. Mas marami pa ring mabait at marikit. Amen? Ako, I am 49. I'm 49 years old. Nga, no? 49 na ako. Pero natutunan ko sa buhay, totoo, may masama. Pero mas maraming mabuti. Are you getting it? Meron talagang, sitwasyon na hindi masaya. Pero minsan lang kaya yun. Mas marami kayang masaya na pagkakataon. Amen? Ang problema sa atin, you dwell on the past, on the things that you have not. Huwag ka mag-dwell sa wala ka. Mag-dwell ka sa meron ka. Unfair naman sa naandyan kung ang hinahanap mo yung wala. Tama? E di ikaw naman ang nagre-reject, ina-accept ka nga niya. Tapos ang hinahanap mo, bakit hindi siya ikaw? Sana ikaw siya. O di ikaw ang nagre-reject, ikaw ang nag-a-abandon. Tama? Ako, gusto ko lang maging masaya sa buhay ko. Ang iniisip ko, kung sino na andyan, ayoko maging unfair na malungkot ako kasi ang iniisip ko yung wala. Amen? Tingnan mo yung katabi mo. Nagpapaligaya yan sa'yo. Huwag mong isiping rejected ka. Sino dito malungkot? Orasan mo lang ang kalungkutan mo. Timer starts now, only 1 minute. Kasi may tao ka na makakasalubong na nangangailangan ng ngiti mo. Huwag mo naman siyang isama sa galit ng buhay. Right? Can you hear that? Ito yung verse natin dyan, Matthew 27:46. Jesus called out with a loud voice. Kita nyo pinaisip na sa atin that God already overcome.
Sinabi niya, my God, why hast thou forsaken me? Pinakita doon yung depth. Pero yung depth na yon, he overcame that. He overcome that through the power of the blood of our Lord Jesus Christ. Can you hear that? Can you hear that? Kaya yung lungkot natin, gawin lang nating part ng emotion natin because you are human being. Pero hindi yung lungkot na magiging pait. Na dati yung mukha mong maamo, bakit naging mabangis? Anong nangyari? Tingnan mo yung mukha mo, alam mo nung baby yan, ang bilis patawanin yan. Pero ngayon, kahit anong gawin mo, mag-circus ka sa harap niyan, hindi mo na yan mapatawa basta-basta. Tapos alam nyo ba nung baby kayo, pag umiiyak kayo, pag bigyan lang kayo ng gatas at saka lollipop, ngiti agad kayo, nakalimutan nyo na umiiyak pala kayo. Pero ngayon, kahit pakitaan na kayo ng maganda, pero muling bumabalik ang kalungkutan. That's why I want you to receive what God has overcome on that cross in your life. Can you hear that? That you are accepted. You are not rejected. Amen? You are not abandoned. You always have a community. When you receive Christ as your Lord and Savior, andito kami palagi para sa inyo. Can you hear that? Sabi mo sa katabi mo, andito kami palagi para sa iyo. Sabi mo sa katabi mo, alam ko yung lungkot mo, pero andito kami para sa iyo. Sabi mo rin sa katabi mo, malungkot tayong dalawa, pero walang problema. God will never forsake us or abandon us. Amen? Amen. Kaya kung ano yung meron sa puso mo, na parang may vacuum, sabi sa Bible, si Lord ang gumawa ng eternity sa heart mo. Kaya yung lungkot na yan, yung parang space sa puso mo, walang ibang makaka-feel. Kahit yung feeling mo na mahal mo, na dapat mahal ka. Hindi kasi siya ang naglagay ng eternity sa puso mo. God says in the book of Ecclesiastes, God placed eternity in your heart. Yang vacuum na yan, si Lord lang ang nakakapag-feel. Kaya pag nag-vouch ka, yung puso mo, ibinigay mo sa tao, sinisiguro ko sa'yo, mapapaiyak ka niya nang hindi niya sinasadya. Ibigay mo ba naman ang puso mo sa Kanya? Yun ang pinakamali mong ginagawa. Ang sabi sa Bible, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. Kaya pag binigay mo dyan sa boyfriend mo o kaya sa ka-imyu mo, okay? Hindi lang yun mutual meron pa malaswang ugnayan, meron pa yon. Pag binigay mo yan, with all, patay kang bata ka dyan. Binigay mo ba naman yung all mo, ay, patay kang bata ka dyan. Masasaktan ka dyan. Kaya sabi ni Lord, huwag mo yung gagawin. Because only God is your satisfaction. Amen? Kaya kahit i-frustrate ka ng lahat ng tao, hindi ka tinatablan. Kasi si Lord lang talaga ang pinagbigyan mo ng buhay mo at ng puso mo ng buong buo. Amen? Number 1, forgiveness. Number 2, invitation. Number 3, restoration. Number 4, acceptance. Number 5, love. Kaya makikita dyan, I thirst. Yun lang. Ito yung verse na ginamit niya. John 19:28. After this, Jesus, knowing that all things were now accomplished, that the scripture might be fulfilled, said, I thirst.
It's all about the love of God in your life. It's not a physical thirst, but He accomplished everything. Ando na siya sa culmination. I thirst. Kaya ang susunod dyan, it is finished. Ano yung I thirst? It's all about the love. Ang susunod doon, it's all about the victory. It's all about the triumph. At ang susunod doon, it's all about the hope. Shall we all arise? Luke 23:46. And when Jesus had cried out with a loud voice, He said, Father, into your hands I commit my spirit. Having said this, He breathed His last. And John 19:30, when Jesus received the sour wine, He said, it is finished. And bowing His head, He gave up His spirit. He gave all. He gave His love. Kaya wala na kayong hahanapin pang pagmamahal sa ibang tao. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka maghanap ng pagmamahal. Kasi si Lord, binigyan ka na ng pagmamahal. Amen. Ito yung pinakamaganda mong gawin. Huwag kang maghanap ng pagmamahal. Hayaan mong mahalin ka. Can you hear that? Ang maraming problema sa atin, pag hindi nyo ni-receive ang pagmamahal na galing kay Lord, minamahal na kayo ng tao, nire-reject nyo pa. Mahal ba talaga ako niyan? Kaya lang naman ako mahal ng nanay ko kasi anak niya ako eh. Are you getting it? Kaya lang naman ako mahal niyan kasi ini-invite niya ako. May gusto lang niyan, alam mo naman sa mundo, gamitan. Come on. That is how the world thinks. You don't think na ang mundo, ang buhay natin sa mundo ay gamitan. God ministered love to us. Receive the love that comes from God and let's give it to people. Hindi tayo nagagamitan. Amen? And don't expect to receive love. But don't worry, what you sow, you will reap. Okay? But this is the best. Allow other people to love you. Allow other people to show their sincere love to you. Right? Amen? Amen? Minsan yung mga cell leader, hirap na hirap. Nagbibigay ng pagmamahal. Tapos yung mga tao sa loob, mahal ba talaga ako niyan? Gusto lang ako niyan talaga umattend. At least pamparami. Ibig mo sabihin, kaya ka namin in-invite dito? Kaya namin nirenta tong Cuneta Astrodome na daan-daang libo? Yung Aliw Theater na daang-daan libo? Para lang dumami? O dahil mahal ka namin? Kaya kami tumagal dito. It's not easy. It's not easy actually to serve people. I tell you. The hardest na alagaan ay tao. Napakadali ng hayop. Sabi mo lang sa hayop, itrain mo lang, lay. Sleep, play dead. Roll, magro-roll. Pag tinrain mo. Pag pinakain mo ang hayop, wag pa ng tail yan. Tapos tuwan-tuwan nakangiti. Tapos kakainin. Pero pag tao pinakain mo, kakainin niya kamay mo. Pati braso mo. Pati ikaw kakainin. Pinakain mo sa kutsara mo, sa tinidor mo, sa plato mo, sa table mo, pinapasok mo sa bahay mo, wawalang yain ka pa niyan. Baka nakawan ka pa, baka sirain pa buhay mo. May ganon, tama? Kaya sa totoo lang, mas madaling mag-alaga ng hayop. Kaya mas marami sa inyo gusto mag-G12 na hayop ang alaga.
It is the easiest to complete 12 animals than 12 human beings. Right? Ba't hanggang ngayon tumatawa kayo? Tama? Parang gusto nyo sabihin sa mga alaga nyo na, oo nga. Parang yung mga cell leader, minsan tulala na. Nilibre ko na siya ng breakfast, ng lunch, ng dinner. Hindi niya alam, naglakad ako papunta sa kanya para tulungan lang siya sa problema niya. Tapos ipe-Facebook pa ako, kulang pa daw. Pero the truth is, kaya namatay ang Panginoon para sa atin. Walang ibang kayang mag-heal sa atin. Only the blood of our Lord Jesus Christ. You are too complicated, complex, and impossible. Amen? Tingnan mo yung katabi mo. Complicated, complex, and impossible. But the truth will remain. God loves you. And His love endures forever. Amen? Kaya ang buhay nyo, punong-puno ng triumph. Because God always leads you to victory. Amen? Ang buhay natin, punong-puno ng hope. Hinarap ni Kristo ang kamatayan ng punong-puno ng pag-asa. Pinapakita niya na merong Jeremiah 29 verse 11 para sa lahat ng tao na to. Yes, nahirapan ng si Kristo. Nagbuwis siya ng buhay. Pinagtatawanan nga sa ni Satanas akala niya kamatayan ni Kristo. Hindi niya alam, yun ang simula ng resurrection at simula ng pagbangon at simula ng salvation, simula ng restoration, simula ng fruitfulness at simula ng bagong simula para sa ating lahat. Punong-puno tayo ng hirap, ng sakit, ng pait. Nagministeryo ang Panginoon ng forgiveness. Ang relasyon natin sirang-sira. May kanya-kanya tayong buhay. Punong-puno tayo ng selfishness. Pero si Lord in-invite tayo. Sabi niya, isurrender mo buhay mo. Aayusin ko lahat. Isurrender mo ang ways mo. Isurrender mo ang thoughts mo. I-commit mo ang ways mo. I-commit mo ang buhay mo. Lahat ng ginagawa mo, do it for the glory of God. Ini-invite kita sa tamang lugar. Ini-invite kita sa tamang community. Inilalagay kita sa dapat mong kalagyan. Ire-restore ko ang pamilya mo. You are not rejected. You are not abandoned. You are accepted. Amen. Para kang bata na malaya, merong palaging kumukup-kup sa'yo. Amen. Palaging may nagmamahal sa'yo. Yang katabi mo, kaya ka nilagay dito, dinala dito, sinama dito, hindi dahil gusto namin punuin ang Cuneta Astrodome. Dahil mahalaga ka at mahal ka namin. Amen. Mahigit 28 taon na namin itong ginagawa. Sabi ko sa primary namin, hindi ko na actually kailangan sabihin sa inyong I love you. Pero sasabihin ko pa rin sa inyo na I love you. Sa totoo lang, kahit hindi ko sabihin, matagal na naming napatunayan na kahit nagugutom kami, pinagsisilbihan namin kayo. Kahit nahihirapan kami, andyan kami palagi sa inyo. Kahit wala kami, meron kami para sa inyo. Kahit na nasa midst kami ng difficulties, pinili pa rin naming maglingkod para sa inyo. Ang palagi namin pinipili, yung kalooban ng Panginoon, hindi yung sitwasyon namin. Ang palagi namin pinipili, yung tumulong sa tao, hindi yung kakulangan at
kahirapan na nararamdaman namin. And I pray, each and every one of you will live a victorious life because God ministered to you a triumph life. Amen? That words of triumph and that words of hope, that God has a plan for you. And that plan is greater than your plan. Isipin mo na ang pinakamatinding plano mo. Maganda yung plano mo. Gusto kong malaman mo, may good news pa dyan. Mas matindi pa ang plano ni Lord sa buhay mo kaysa sa iniisip mong napakagandang plano. Amen? And His plan is to prosper you. Hindi niya gusto na paghirapin ka. Hindi niya gusto na maging dugyot ka. Hindi niya gusto na para kang homeless, na palagi kang parang nanghihingi, na mukha kang kawawa sa buhay. No. God gave you and spoken a word in your life. God gave you the spirit of increase, spirit of fruitfulness, a spirit of multiplication, and spirit of rulership. And that is the plan of God over your life. And God said about prosperity, this book of the law shall not depart from your mouth, but you will meditate on it day and night, so that you will observe to do everything that is written in it. And because of this, I will make your way prosperous, and you will be successful. Ang pagiging prosperous po, hindi po yan nakukuha sa pag-attend sa church. Ang prosperity po ay nakukuha pag sumusunod po tayo sa ating Panginoon. Amen? Can you hear that? Sabi mo sa katabi mo, ang prosperity ay nakukuha sa pagsunod sa Diyos. Because if God is with you, no one can stand against you. Amen. Because the plan of God is to prosper you and not to harm you, but to give you hope and a great, wonderful, miraculous future. Amen? Kaya yung 7 po na yan, gusto ko po ibaon nyo po sa puso nyo. Meron pong biblical foundation yan. Kaya po hindi kayo maliligaw. Araw-araw ng buhay ko, minemeditate ko po yan. Gagamitin po kasi natin yan habang tayo ay nasa mundo. Words of victory. Words of invitation. Words of restoration, words of acceptance, words of love, words of triumph, and words of hope. Amen? Can you please raise your hands at i-receive natin yun? Father in heaven, we receive your word. Lord, that resurrection power is now in our life right now. We can live with that resurrection power. The reason why you died on that cross, we will never allow na magiging in vain yung nagawa mo sa cross. Because that is foolishness to every human being. If they will ignore the message of the cross, right now, Lord, we receive it. We confess it. We allow you to minister into our lives. We believe on the power of the blood of our Lord Jesus Christ that was shed on that cross. We believe, Lord, about forgiveness that you have ministered to us. The power to forgive. We believe on the power of invitation, that we surrender all. And we are always in your hand. We surrender in the power of restoration, that you allow our families to be whole and to be blessed. We believe that you minister on us the spirit of acceptance, that we are never abandoned, we are never rejected, but we are always accepted. We are always in your hand. You provided people, a community for us that will
bring the best out of us and build us up. Not just to become a child of God, but a warrior to advance the kingdom of God. We believe that you ministered to us love, na wala na kaming hahanapin pang pagmamahal, bagkus marami kaming ibibigay na pag-ibig. At tatanggapin namin ang pag-ibig na ibinibigay sa amin ng ibang tao, na punong-puno ng respeto at katagumpayan. Lord, thank you for ministering to us triumph. That even though we walk through the valley of the shadow of death, there will always be victory in the name of our Lord Jesus Christ. And we believe that in Jesus' name. And we will not worry about our future, because you are our future. We will face the present, we will face the past, and we will face the future with hope, because you have overcome the future. You have faced death, believing that there is the best future ahead for humanity. That's why life is easy and we can overcome. And life works for us because we accepted your words of victory that you have overcome on that cross. Father, thank you so much for your love. Thank you for allowing us right now, giving us the spirit of repentance to receive you as our Lord, as our Savior, with a total surrender of our thoughts, wills, and ways, but aligning ourselves to your plan, to your ways, and committing our lives wholeheartedly to you. Father, we honor you. Father, we bless you. We glorify your name. Thank you for the resurrection power. Thank you for the words of victory. Thank you for ministering to us. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah.